What's up mga best? Good morning everyone. So, ito na nga pala tayo. Nililinisan natin ang ating motor kasi may pupuntahan tayo. Pupunta tayo na kila tita na kung saan dun din ako nagiging helper niya. At pupunta tayo ngayon dun sa parlor niya upang bisitahin natin siya. Kasi kagabi nag-text siya sa akin, nag-PM siya sa akin sa messenger na magkakabido kami, bibili ng tinapay. So, ayun, actually, tinignan ko muna yung motor, kung malinis ba, kung may gasolina ba. Siyempre, hindi tayo aalis na walang gasolina. Uy! Ayan na nga, at dumating nga yung pinaka kapitbahay din namin yan, sila Ate Joanne. Dito lang yun sa Eastman sa Aliaga. Nagpunta kasi siya dito kaya inaanok niya yung short. So anyway, ito na nga, tayo pupunta muna sa likod. Titignan ko muna yung pamangkin ko at yung kapatid ko, ano yung ginagawa nila sa likod. So nagluluto sila ng pritong itlog kasi pakakainin niya yung pamangkin niya na si Adriel Pulet. Balik-balik pa yung ulo ni Adriel Lashala. So ayan, chinek ko din kung may apoy yung kalan at yung mismong likod ng bukid namin, tinignan ko kung uulan ba o aaraw. At ito na nga, sinusuyo ko pa yung pamangkin ko kasi nagtampo yan, hindi ko siya nabigyan ng kape. Mainit ang ulo. At tinignan ko rin si Jan Jan bago ako umalis. Siyempre, chinig ko muna pinipilito niya. Ayan na nga, lalaga na tayo, aalis na tayo. Pupunta na tayo sa mismong bayan ng Aliaga. Pinakabayan na nga to. Huy! Ayan na nga, pinakabayan na. Aalis na tayo. Siyempre, medyo dahan-dahan tayo sa part na yan kasi baka maksidente tayo at tumalong pa tayo ng ilog dyan. Ilog ng irrigation. Huy! Sana all tumatalon. Ayan, medyo slow tayo sa pag-drive dyan mga kabes. Ayan mga beshi, o diba dahan-dahan at andito na nga tayo agad sa Regina Barbara School na kung saan itong school na to ay noon kasi nung araw medyo hindi pa yung kaganda yung Regina Barbara. Ngayon napakaganda na, napakaluwag, napaka-private school. Ito na at pupunta na rin tayo doon kay tita na kung saan doon din ako dati nag-work sa kanyang parlor. Medyo nagdadrive na nga tayo dyan sa part na yan. Siyempre, dahan-dahan, baka maging road to heaven tayo yan. Ito, papasok na nga tayo sa kanila na kung saan pupunta tayo ng parlor. Kasi natagpuan ko siya, pinuntahan ko siya dyan, tulog pa siya dyan, hindi pa siya gising. OMG, ayan, pinagmessage ko ang kanyang salamin. O diba, nagpaganda pa nga ako kunwari dyan, medyo aura pa. O diba, o nagchikahan pa nga kami ni Ate Talempong at nagmaratesan pa nga kami sa part na yan. Tinatanong niya kung gising na daw ba si Tita Hermie. So sabi ko hindi pa gising, tulog pa nga ako yung boss ko. Mamaya sisilip na yun sa taas o hindi ko makikita parang ibon na lumalabas sa kanyang hawla. O diba? Ganda yarn, bagong gising. Shala, saan ka makakita ng bagong nakawalang kwago sa harap ng bahay? Charot. Ayan na nga. At dali-dali na nga tayo pumunta doon sa gate. Yung pala, Diyos meo, hindi pa bukas ang kanyang gate. Bababa pa yan, o medyo nag-slow pa siya sa taas at umaura-aura. Ayan na nga, o, di ba lalabas na yan. Minuksan muna yung kanyang kurtina bago siya lumabas ng parlor. So anyway, ayan na nga, at lalabas na yan, o di ba binubuksan na kanyang gate ng parlor. So bali yung pinaka-parlor kasi ni Tita Hermie, ano kasi yan, parlor yung baba, tapos yung taas niya, pinakabahay niya, natulugan niya, ayan, dito pinagawa niya na rin kusina, di ba ang ganda ng parlor, sa lahat po ng gusto mong paganda dyan, punta lang po kayo dito sa Hermie Halili Salon, along the highway, Poblacion Eastman, Aliaga, Nueva Ecija, o di ba malinis, mabango, walang amoy-amoy na anik-anik, uy, hindi katulad sa mga jowa nyo, charot. So, ayan, kinabaka pa ako pa si Bunny dyan at inamu-amo ko pa nga. So, ayan, itusan na nga tayo dito Herbie upang bumili ng pandesal na tinapay. Pumunta tayo ngayon. Wala kuya nanding. Bibili tayo dyan. Naglakad na nga lang ako sa park na yan, mga kabes. So, dahil malapit nga lang naman ang bibilang tinapay. Medyo nang dahan-dahan ako kasi maraming tumatawid mga tricycle. Baka maging road to heaven tayo at madala pa tayo sa PJJ. Uy! Charot lang po. Ayan o, di ba may mga kotse ang siya lang hiyaman nakakotse. Sana all samantalang kayo nakakotse, ako naglalakad lang. Uy! Sana all.
Ayan na, dali-dali na nga tayo naglakad, pumunta tayo kala Kuya Nanding. Wala tayong hiya-hiya diyan, medyo mga nakatingin pa talaga tao diyan. "Hoy, nagba-vlog lang po ako, wala akong ginagawang masama." Hoy, sana all. Ayan, oh, 'di ba? Medyo talagang malikot yung kamay ko diyan kasi baka siyempre hindi ko inaasahan baka mamunggo ako diyan o may tricycle na tumawid o 'di ba nakatingin pa. Eto na nga, wala daw silang tindang tinapay na pandesal kaya medyo umuwi na rin tayo at nakatingin pa yung asawa niya parang galit na galit. Uy, charot lang. O eto na nga, pumunta na nga tayo sa pandesalan na malapit sa Iglesia ni Cristo. Dito na nga bumili ng pandesal na tinapay na aming kakainin ni Tita Hermie. At eto na nga habang nilalagay ni ano ba, ate, kuya, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dito kay ate. Ate na lang, medyo part naman siya ng LGBT community kaya ate na lang. Syempre meron tayong galang at respeto sa mga kapwa nating LGBT community. Kaya pag nakakita kayo ng mga ganitong ah kapwa ng LGBT, kailangan respeto po natin sila. Ayan, nag-drive na ako pa uwi ng mabilisan na tayo dyan na para gutom na ako, gusto ko na magkape, gusto ko nang kumain ng tinapay. At dito na ako dumaan sa shortcut ng Kairos Hotel. Ayan, lamigo na ako. Medyo dahan-dahan ako kasi may mga tumatawid at tricycle dyan sa part na yan. So, bali, isang kamay lang ako dyan, one hand lang yung ginamit kong kamay kasi nag-video ako sa part na yan. Kaya paliko na nga tayo, papunta na nga tayo ng parlor. Ayan. So, bali mga kabes, hindi ko na napakita sa inyo yung mga nagkape kami, nagbanding kami ng mga tita ko sa parlor. So, ayan, naabutan ko na ng kapatid ko kaya dali-dali na ako umuwi sa bahay at chinek ko kung ano yung ginagawa dito sa bahay kasi umalis sila mudra. So, chinek ko yung mismong apoy, hindi ko na napakita kaya ako na yung mismo nagparingas doon sa bahay at nag-iihaw nga kami ng isda upang magluto ng aming tanghalian. Ayan. Mismo nag-ano na ako dyan na tawag dito na paringas na ako. Kaya medyo mintin natin mag-apoy. Ayun, ang kapatid ko nag-iihaw na siya ng hito para panahog natin sa pakbit na iluluto ng aking papa. Sabi ko sa kanya dahan-dahan na baka kako masunog yung hito. Ayan, medyo sabi ko paikot-ikot niya para maluto ng mabuti. Pero hindi kasi maluluto ng basa-basa ng ganyan na may apoy, kailangan di uling. At ang ganda ng tanawin. Ito na nga si Papa, naabutan ko na rin sila na naghihiwa na ng aming ulam. At habang yung kapatid ko nag-iihaw ng hito, ayan, dumanaw-tanaw ako sa likod ng paligid namin kung may mga nakikita ba akong tawag dito, mga sili. At yung mismong tanim namin ang palaya. Chinek ko na rin mismo yung saging namin kung hinog na ba siya, kung pwede na ba siyang kunin. So, hindi pa pala siya pwedeng kunin kasi hilaw pa yung saging namin sa likod ng bahay. So, sa likod ng bahay kasi na yung bukid. At eto na nga, nakita ko na chichika, nagmamartesa pa yung papa ko at kapatid ko. Habang ako nga ito na rin, tumulong na rin kay Mood na maghiwa-hiwa na maggulay para mapabilis. Kasi anong oras na kasi yung part na yan. Kaya tinulungan ko na siya. Ito yung mismong iluluto namin. Ayan, pakbet. Ang ulam namin yung tanghalian. So tinulungan ko na si Mood na maghiwa-hiwa niya kasi sumundo siya ng kapatid ko. Kaya medyo anong oras na rin kami makakapagluto ng tanghalian. At ito na nga, dali-dali na nga naghihiwa ng bawang at sibuyas. At para makapagluto na agad si Mother. Ayan, di ba? Ang sarap, ang tamis. Uy, sana all matamis. Ayan, o diba medyo busy tayo sa part na yan. At ito na nga, nandito na tayo sa likod. Dumiretso na nga tayo dyan habang nagluluto na si Papa ng aming ulam. Ayan, nagluluto na siya ng ulam at tinutulungan na ni Mudra. Kasi anong oras na rin kasi, Diyos ko, nakakad si Papa nagugutom na daw siya kaya nagluto na siya ng ulam. Uulamin namin ngayong tanghalian. So, ayan, tinutulungan ko na magubos ang gulay. Kaya ganyan talaga, weather lang sa panahon ngayon. Hindi pwedeng maarte ka lang, hindi pwedeng maganda ka lang sa buhay. Kailangan may diskarte ka, hindi pwedeng lagi lang maganda. O, diba? Ganyan talaga, tulong-tulong din bang may time, hindi pwedeng maganda ka lang. Diba mga bes? Ayan, nagluluto na si Papa ng pakbet. At si Papa kasi, masarap kasi si Papa nagluluto ng mga ulam namin. Masarap kasi magluto si Papa. Pero siguro hindi ako nagmana kay Papa masarap magluto. Si Kuya masarap magluto. Si JB hindi ko pa nalalasahin yung pagluto ng kapatid kong pangalawa. So, si Kuya talaga masarap magluto. Kaya mas gusto ko si Kuya nagluluto ng ulam. Tsaka si Papa.
Kasi pag ako nagluluto parang hindi ko talaga nasasarapan yung luto ko, parang hindi ako makokontento pag ako yung nagluto, gano'n. Kaya si papa na lang yung nagluluto ng ulam namin, adobo 'yan, ay adobo, sorry, adobo tuloy. Ay naku, namimiss ko tuloy mag-ulam ng adobo kung ano na naman naiisip ko. So pakbit pala 'yan mga kabes, ayan, oh, 'di ba papakita ko naman sa inyo, 'di ba ang sarap, oh, 'di ba meron pa yang hagod at tawag dito may katuray pa yang kasama at tapos yung ginagid ng kamote na pampalasa nga daw ni papa. Papa kasi basta si papa yung nagluto ng adobo, ay adobo na, ayun na naman tayo, adobo. Si papa nagluto ng pakbit ng ulam, pagka talaga si papa nagluluto ng mga ulam namin, masarap talaga, wala akong masasabi, lahat. Kahit na ano paluto mo sa kanya, kayang-kaya ni papa yan. Kaya si papa, Diyos ko, love na love ko yan. Ang daming sakripisyo sa buhay namin yan. Kaya pag dumating yung araw, ako naman ang tutulong sa kanya. Sabi ko sa kanya, mag-antay-antay lang tayo ng konting panahon. Balang araw, papaburutin sa atin ang panahon. Sabi ko kay papa yan. Kaya sa mga lahat ng mga may magulang pa yan, mahalin yung mga magulang nyo. Di ba tinulungan ko na si papa niya maghugas-hugas ng katuray at gulay. O, di ba napakanganga ko sa part na yan, di ba? Ngayon, di ba? Yan talaga, kailangan tumulong tayo sa magulang natin. Hindi basta pwedeng tambay ka lang, hindi pwedeng basta maging maganda ka lang, hindi pwedeng pang display ka lang. Kailangan kilos-kilos. Ayan. Di ba? Ito po yung adobo na naman tayo eh. Ito po yung pakbit na niluluto ni papa. Ayan. So ayan, tinitikman niya ni papa kung masarap. Ayan. Diba? Habang nilagyan ni papa lahat ng veggies, nalagyan ni papa ng bagong yan. Konting maglagay lang si papa, hindi siya masyadong maalok maglagay ng bagong. Papa kasi, kaya si papa todo sa point ng hindi ba konti lang, very light lang. Ang sarap kaya niya, naubos yung pinakapakbit na ulam namin kaninang umagahan. So, tanghalian na pala yung magahan na yun. Kaya si papa tinulong ko, pinautusan pa ako ni papa kumuha ng isang mangkok na tubig dyan sa part na yan. So, ayan mga beso, napakasarap niyan. So, hanggang dito na lang po at sana sa lahat po na hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, i-subscribe nyo na po. Thank you po sa lahat po ng mga manonood at mga sumusuporta sa akin. Naway pagpalain po kayo ni Papa God. Ayan. Nagluluto tayo sa part na yan. Kaya ang sarap lagi ng ulam eh. Kaya pagkagulay talaga, sabi ni Papa, ayaw niyong kumain ng gulay ha? Sige, araw-araw gulay ulam natin. Tandaan niyo yan. Ay naku, kanina sabi ko papa, adobo naman, baboy naman. Uy! Diba? Ayan. Medyo nailagay na nga ni Papa yung ibang gulay dyan. At yung kapatid ko, diba, o tulong-tulong yan. Kapag hindi mo talaga iutusan yan, nosko, di susunod yan. Pero mabait yan pag nautusan mo naman yan. Kaso nga lang, may topak sa ulo, sayang. Huy! Joke lang po. Ayun. Nalagay na ni Papa yung mga gulay. Yan, yung ampalaya, yung talong. Kasi may nag-i-sponsor sa amin ng talong, yung pinsan ko. Yan, tinakpan na nga ni Papa. Thank you for watching!